So, have you heard of non-browning apple? So, kilala naman natin ang apple na mabilis mag-brown ang mesocarp pag na-expose sa hangin o nagkaroon ng oxidation. Kaya naman, geneticists develop a non-browning apple, a genetically modified apple na hindi nagbo-brown agad ang mesocarp kahit ma-expose ng matagal sa hangin. So, ang genes ng normal na apple ay ginamitan ng RNA interference para i-turn off ang enzyme na polyphenol oxidase na responsible para sa pag-turn brown ng mesocarp ng apple. Ang ultimate apple show. Sa kanan, si regular apple. Sa kaliwa naman, si GMO apple. Ready na ba kayo? Si regular apple, okay naman. Pero, mabilis mag-brown. Ilang oras pa lang sa lunchbox, mukhang hindi na masarap. Pero, si GMO apple, fresh pa rin kahit ilang oras na hindi. At, hindi lang yan. Si GMO, less pesticide. Mas eco-friendly. Safe? Siyempre naman, dumaan sa matinding testing yan. Para sa'yo, para sa kalikasan, at para sa future. Less waste, more taste. Better for your plate and the planet. What's up mga gar? Ngayon pag-usapan natin ang mga misconception sa non-browning apple. Una, Biratosiphainin. Mali. Ang non-browning apple, kagaya ng ibang mga GMO, ay nag-undergo sa isang strict proseso sa ilalim ng FDA. So, and in addition, wala pang scientific study na base na merong masamang health effects ng mga GMO. Tapos ano daw, ang non-browning apple daw ay environmentally harmful. Mali rin. Kasi ang main threat ng mga GMO daw ay disrupting biodiversity. Itong mga apple na to ay isolated, farmed and harvested, therefore not contributing to the natural gene pool sa environment. So GMOs like the non-browning apple are safe to consume by humans and to the environment. Outro song.